Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Narito na naman pong muli si Pastor Romel Lagunera para po sa ating Lifeline Ministries and Bible Study Series. At ang atin pong pag-aaralan ay Preparation for the Final Crisis. This is part 1. Okay? At ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay Revival, the Key to Survival. Bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Aming dakilang Ama na ang kahanay nasa langit, samahan po kami ngayon, Panginoon, sa amin pong pag-aaral na may kinalaman sa mga paghahanda para po sa huling mga kapanahunan. Bago kayo dumating, mahanda kami lahat ng inyong mga anak. Samahan po kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Revival, the key to survival. Ang tanong po ay, how can we survive for the last days crisis? Alam po natin na na mas marami pa pong mga krisis at mas matindi pang mga krisis ang atin pong daranasin sa huling mga araw bago dumating ang Panginoon. Yan po ang isinasaad ng hula, sinasaad ng salita ng ating Panginoon. Ngunit bago po yan, bago natin sagutin ang tanong kung paano tayong makakasurvive for the last crisis o last days crisis, ay nais ko pong simulan ng ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang maikling kwento. Noon pong 1904, isang ministerial student ang nangangalang Evan Roberts ay nagpasimulang maramdaman niya na ang Panginoon ay parang merong mensahe para sa kanya. Higit sa lahat ay para po sa kanyang gawain sapagkat knowing that siya po ay isang ministerial student, naghahanda po para sa ministeryo. At kaya nga po siya ay sumama sa ilang mga mangangaral at ganun din ay nag-attend ng ilang mga seminars at mga tinatawag na revival meeting. At isang gabi, samantalang siya ay naroon sa isang revival meeting, meron po siyang ika nga po'y naramdamang panawagan ng Panginoon na kailangan din po niyang manguna sa larangan ng revival meeting. At ng gabing yun ay siya po'y umiyak sa Panginoon at sabi niya, Lord, bend me. Sabi niya, bend me, O Lord. At big sabihin po noon ay siya ay isinusuko niya ang kanyang sarili sa Panginoon. At yun po ang simula ng kanyang lubusang pagpapasakop sa Panginoon at sa kanyang kalooban. Pagkatapos po ng revival meeting na yon, siya po'y umuwi sa kanilang home church. Doon sa kanilang home church po ay sabi niya sa kanilang pastor, Pastor, gusto ko rin po na magsalita. Kung papayagan ninyo, ako po'y magsasalita tungkol po sa revival meeting. Yung pastor ay very hesitant, sapagkat isang kabataan na ministerial student na wala pa masyadong karanasan. Kaya nga ay medyo nag-aatubili siya, pero ganun pa man ay pinayagan po niya ang kanyang miyembrong ito na si Evan Roberts na magsalita. Kaya lang sa gabi, kumbaga ay yung wala na masyadong mga tao, kumbaga nag-uwian ang mga tao. But it was announced, in-announce sa kanilang church na siya ay magsasalita. So sa madaling salita, mga kapatid, sumapit ang gabi at siya nagpasimulang magsalita with only 17 young people, teenagers at saka yung adults. 17 lang, mga kapatid. At si Evan Roberts ay nagsalita for nearly 2 hours, 2 oras, with 4 simple point message that he was convinced could help to bring revival. Siya ay nakumbinsi na siya ay, yun po ay magdadala ng revival sa kanilang church. At ano po yung 4 na points na yon? Narito, sabi po niya, confess all known sins to God, deal with and get rid of any doubtful area of your life, ibig sabihin talikuran ng mga kasalanan, at be ready to obey the Holy Spirit instantly, sumunod lang, sa kalooban ng banal na Espiritu, and confess Christ publicly, ibig sabihin ipahayag si Kristo, sa mga tao. Kaya nung pagkatapos po ni Evan Roberts na magsalita, yun pong 17 mga kabataan na naroroon, ay lumuhod at sila po'y umiiyak sa Panginoon. Alam po ba ninyo na yung revival na yun na nagsimula nung gabi yun, alas 7 ng gabi, nagtapos po
ng 2:00 ng madaling araw. At yun po ang pasimula ng tinatawag na greatest movement of God in all history doon po sa kanilang lugar. Alam po ba niyo kung saan lugar yon? Ito po ay sa Wales, na ngayon ay bahagi ng Great Britain. So by the end of the week, pagkatapos ng linggong yon, meron pong 60 tao na nadala sa paanan ng Panginoon. 60 people were won to Christ, and over the course of the next year and a half, revival swept through the nation of Wales, sa Great Britain, at over 1 million people were led to saving faith in Jesus Christ. Mula sa 17 tao, after a week, 60 ang kanilang nadala sa Panginoon. After a year, million, ang nadala sa paanan ng Panginoon. So kaya nga po, ang revival na ito ay sadyang napakalaki na naging tinatawag na national revival sa kanilang bansa. At dahilan po dito ay marami pong mga naging bankrupt, lalo na sa larangan ng tinatawag na dito ng mga nightclubs, mga cabaret noong unang panahon, mga beer house, mga taverns ng mga liquors, ay na-bankrupt. Bakit po? Sapagkat nung magbago ang mga buhay ng mga tao, na-revive sila, tinalikuran na nila yung kanila pong mga bisyo. Ang mga tao po na nagtatrabaho sa mga coal mines, na ika nga po ay gamit ang mga hayop, lalo na yung mga mules, yung maliliit na kabayo, ay para bagang nanibago sa kanilang mga amo, sapagkat yung dating mga mababait nilang mga amo, ngayon ay mga matatapang nilang mga amo, ngayon ay mga mababait na. At ang entire police was dismissed for almost 18 months due to a complete lack of crime. Marami pong mga pulis na tinanggal na sa trabaho, nawala ng trabaho, sapagkat wala pong mga krimen. At kahit po ang mga korte ay wala masyadong mga cases, meron pong isang naitala na case, na kung saan ang judge ay samantalang siya ay naroon, yung case na-dismiss agad. Bakit po? Sapagkat yung may sala, hindi naman po talagang nahuli at naakusahan, kundi kusang loob na pumunta po sa korte at ika nga po iniharap ang kanyang kaso. At alam po ba ninyo mga kapatid, nagtapos po yung hearing na yon na umaawit sila ng hymnal para pagpupuri sa ating Panginoon. Ang revival na ito ay eventually made its way across the Atlantic and swept through parts of New York and New Jersey. Nagkaroon po ng napakalawak na revival and reformation. And there was even a daily column in the New York Times called Today's Convert, sapagkat araw-araw ay merong mga nadadala sa paanan ng Panginoon ng mga naligtas. Mga kaibigan at mga kapatid, the only way to survive in the last days' final crisis is preparation. Paano po yun? How? Through revival and reformation. Kailangan po nating maranasan ang revival and reformation. Pag-usapan po muna natin ano po ang revival and reformation. Ang revival, what is revival? Sabi po ay to come back to life. Yung pagbabalik sa buhay. Kumbaga ay parang nawalan ka na ng hininga, nawalan ka ng malay, at nire-revive ka. Kaya nga po, titingnan natin, ang salitang revival is a medical term. Ginagamit po yan, mga lalo na nasa mga emergency. Pag sinabing blue coat, emergency po yan, meron pong naghihingalo o meron pong hindi na humihinga, o nawalan ng malay at kailangang i-revive. So ganyan po ang revival. So ibig sabihin, maaring tayo ay naghihingalo sa atin pong kalagayang espiritual at kailangang i-revive. Mga kapatid, kailangan natin ma-revive para tayo ay makatayo ng matatag sa huling mga kapanahunan ng kabagabagan. Return to consciousness. Kaya nga po, magbabalik ulit. Return to vigor from a state of laziness or neglect. O di man kaya ay kung tayo ay medyo patumpik-tumpik at tinatamad-tamad sa atin pong pananampalataya, kailangan magbalik tayo sa ating kasiglahan at kalakasan. And then, return from backsliding, mga kapatid, yung ating paghiwalay sa church. Na ika nga po ay ating
ipahayag ang ating mga kahinaan at mga kasalanan at magpasimula tayong sumunod na muli sa ating Panginoon at magkaroon ng malalim, na ika nga po ay pangangailangan sa ating Panginoon. Sa revival, tatlong bagay po o bahagi ang nga po ay maapektuhan dito. Sabi po sa Psalms 24:3, who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in His holy place? He that what? Sabi dito, clean hands, pure heart, and hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. So kung ating titingnan, tatlong bahagi po ng ating katawan ang involved sa revival and reformation. First, yung ating mga kamay. It represents our action. Ang ating mga gawain, kailangan maging kaayon na sa ating Panginoon. Heart represent our feelings. Sa Biblia, pag sinabing heart, hindi po itong tumitibok nito, kundi ito po. Synonymous po ang heart at ang ating isip. Ibig sabihin po, it represents our thoughts, yung ating mga iniisip, yung ating mga panukala ay kaayon sa kalooban ng Panginoon. Tongue represents our speech. Ang ating mga pananalita ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Meron pong 4 na requirements para po sa revival. Base po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang sabi, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. What are po itong 4 na requirements nito for revival? Una po, ang sabi ng 2 Chronicles 7:14, we have to be humble. Bowing and contrite submission. Ibig sabihin, magpasakop tayo sa Panginoon. Hindi po natin mararanasan ang revival and reformation o ang pagbabalik kasiglahan at pagbabagong tunay sa ating mga buhay kung hindi tayo magpapakumbaba sa Panginoon. At tayo ay patuloy na nagmamataas na sinasabi natin hindi natin kailangan ang revival and reformation. Hindi natin kailangan ang Panginoon. We have to be humble. And then, sabi po, let us pray or lay aside the memorized prayer and just confess all sins. We have to seek God's face, number 3, to restore contact and relationship. Ibig sabihin, mga kapatid, kung meron mga nasirang relationship sa ating Panginoon, ay kailangan po magkaroon ng reconciliation. Kailangan po tayong magbalik loob sa ating Panginoon. Hindi po natin maihahanda ang ating mga sarili sa huling panahon ng kabagabagan kung hindi po tayo makikipagkasundo muli sa ating Panginoon. We have to go back to Jesus and turn from wicked ways. That is a 360 degrees change of direction. Yung sinasabi natin na no more looking back to old sinful ways. Kaya nga mga kapatid, ang lahat na ito, these are requirements for revival. Mas magandang atin pong itanong din, bakit kailangan natin po ang revival and reformation? Why we need revival and reformation? Nais ko pong magbasa sa mga sulat ni Ginang Ellen White. At kung nais po ninyo na basahin, narito lang din po sa ating PowerPoint. At kung kailangan niyo po ng kopya, I am willing na i-share ko ito sa inyo. Ang sabi dito ni Ellen White sa Testimonies Volume 1, Selected Messages Volume 1, page 121, a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. Ano daw po mga kapatid? Ano daw po ang pinakamahalaga ng gawain? Na kailangan natin ngayon? Revival of true godliness. At ito daw po ang dapat na pangunahin nating gawain. To seek this should be our first work. Kailangan po natin daw mga kapatid magpakasigla-sigla. Kailangan daw po natin maranasan ang pagbabago sa ating buhay. Sabi po ng Testimonies Volume 7, 285, God's people will not endure the test unless there is revival and reformation. Hindi tayo mga kapatid makakatayong matatag at nang matagal sa panahon ng kabagabagan, sa huling mga krisis, kung hindi natin dinaanan o hindi tayo nagkaroon ng tinatawag na revival and reformation. Testimonies Volume 1, 469,
A reformation is needed among the people, but it should first begin its purifying work with the ministers. Wow, mga kapatid, kailangan ito sa bayan ng Diyos, ngunit magpapasimula daw po sa mga ministro. Sino po ba itong mga ministro? Hindi lang po ang inyong lingkod, kundi ito po'y lahat ng mga leader ng ating mga iglesia. Ano po, mula sa taas hanggang sa baba. Ang pagbabagong ito ay makikita, dapat magpapasimula sa bawat isa. Ano po, na mga nangunguna sa atin pong mga iglesia. A revival and reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Ito, mga kapatid, ang revival and reformation ay mahalaga. Ano po, ngunit, ano po, subalit at natapwat, ito po ay sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, sa udyok ng banal na Espiritu, sa gabay ng banal na Espiritu, hindi sa aking sariling kalooban. Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Mga kapatid, hindi po natin mararanasan ang panibagong kasiglahan at pagtunay na pagbabago kung hindi po sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ano po, Christian Service, page 42. Sa Great Controversy, 646, ang sabi, before the final visitation of God's judgment upon the earth, there shall be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since the apostolic times. The Spirit and power of God will be poured upon His children. Mga kapatid, bago daw po dumating ang paghuhukom ng Panginoon sa sanlibutan ito, mangyayari ang revival, na hindi pa nangyayari kahit sa kasaysayan ng mga alagad noong unang mga panahon. Mga kapatid, kailangan natin itong maranasan. Kaya nga po, from the General Conference, hanggang sa baba ay atin pong patuloy na ipinapanalangin kasama ng ating 777, ay the outpouring of the Holy Spirit, because that is in relation to preparation of every soul for the coming final crisis. Kaya nga po, kailangan natin maranasan yung panibagong kasiglahan, yung tunay na pagbabago ng ating mga buhay. Nais po nating pag-usapan yon, yung characteristics of the reform. Ano po ba ang malikas na mga pagbabago? Alam pa ba natin, mga kapatid, na Satan has been working vigorously to counterfeit the genuine spiritual reformations which the Lord decided is to effect upon His church. Kapag nais ng Panginoon na magkaroon po ng revival and reformation sa kanyang church, ang kaaway ay nagsisikap din. This has been the method of the great enemy since the day of antiquity. Noong una pa mang panahon, ito na po ang strategy, or method ng kaaway na si Satanas. Ano yung kanyang method? To adulterate the truth and offer falsehood. Kanya pong hinahaluan ng mali ang katotohanan upang in order to secure confusion, chaos, and ruin instead of true conversion. Upang maghasik ng kaguluhan sa loob ng iglesia at ang lahat ng mga tao ay ay magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At pagkatapos, sa halip na pagbabago, ang nangyayari? Pag-aalitan at pag-aaway-away ang nagaganap o ang nangyayari sa sambahayan ng Diyos. Kaya nga po si Ellen White ay nagsalita ng ganito, there will be a satanic counterfeit of reform. Sabi niya, in every revival, si Satan, is ready to bring in those who are unsanctified in heart and unbalanced in mind. Ano daw po? Sa bawat revival and reformation, ang kaaway ay nagsusugo din ng kanyang mga alagad. Napapasok, na ang sabi daw, ang sanctified heart. Hindi nagpapasakop sa Panginoon, pero mga kapatid, mga matatalinong tao ito. Although sinasabi, unbalanced mind. Bakit po? Unbalanced. Sapagkat sa isang panig lamang sila tumatayo. Higit sa lahat, sa panig ng kaaway. At ang sabi po sa pagpapatuloy ni Ginang Ellen White, in all the history of the church,
no reformation has been carried forward without encountering serious obstacles. No? Kahit noon pa po pala, sa karanasan po, sa kasaysayan ng iglesia, ay sa tuwing isinusulong ang revival and reformation, wala daw pong pagkakataon na merong mga balakid na ginagamit ng kaaway. Thus, it was in Paul's day, kahit po sa panahon ni Apostle Paul, wherever the apostle raised up a church, there were some who professed to receive the faith, but who brought in heresies that, if received, it would eventually crowd out the love of the truth. So, lagi pong nagpapasok ang kaaway ng kanyang mga alagad sa loob ng iglesia upang maghasik lamang ng kaguluhan. Yan po ay based on Great Controversy 396. Pagpapatuloy po natin. Sabi po dito sa page 593 sa Great Controversy pa rin, at every revival of God's word, the prince of evil, si Satan, is aroused to more intensive activity. This time, more intensive. Mas matindi pa. He is now putting forth his utmost effort for a final struggles against Christ and His followers. Kaya nga po kung ating titingnan, si Satanas, mga kapatid, hindi natutulog. 24/7 po yan naggumagawa para po guluhin ang kanyang church. At ang mga kapatid na nagpapakasigla sa Panginoon at sikap na nagbabago sa tulong ng Panginoon ay magulo pa rin ang kaaway. At isa po dito na ginagamit ng kaaway yung tinatawag na fanaticism. Alam po natin yung fanaticism, yung being a fanatic. Ang sabi po dito ni Ellen White, fanaticism will appear in the very midst of us. Deception will come, and such a character that if it were possible, they would mislead the very elect. Kahit pa po yung mga pinili na ng Diyos, kahit pa po sabihin natin yung kahit sinong mamatatalino, yung sinasabi natin mga magagaling na mga mangangaral, magagaling na mga leader ng ating mga church, sila ay tinutukso din ng kaaway at nagagamit ng kaaway para mawalan tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Meron pa pong ginagamit si Satanas, yung mga tao na nagsasabi na sila ay tumanggap ng kaliwanagan or new light. Another way the arch-enemy seeks to trap in incautious souls is through the proclamation of the so-called new light. This observation does not, of course, indict legitimate application of fundamental doctrines already firmly established or clearer understanding of unfolding prophecies. Ano po ang ginagawa nila dito? We must keep in mind that the following instructions, sabi po ni Gining Ellen White, when the power of God testifies as to what is truth, the truth is to stand forever as the truth. No after suppositions contrary to the light God has given are to be entertained. Yun pong mga katotohanan na ito ay itinatag na ng ating Panginoon. Higit sa lahat ng ating mga early church pioneers sa pangunguna at gabay ng banal na Espiritu, sa pangunguna at gabay ng ating Panginoon, na itatag na katotohanan. Ito pong mga kapatid na sabi ng gagamitin ng kaaway na sinasabi nila sila ay merong bagong liwanag na tinanggap mula sa Panginoon at kanila itong ipangangaral, mga kapatid. Ito ay magiging sanhi din ng mga kaguluhan sa ating mga iglesia at magliliglig ng mga pananampalataya ng mga kapatid. Kaya nga po, sinabihan tayo ng Ginang Ellen White na paano nating makikilala ang mga kapatid na ito na kaya po ay nagsasabi ng katotohanan mula sa Panginoon. There must be the authentic new light must have the following elements of identification. Makikilala po yun, mga kapatid. Unang-una, ang sabi po ni Ginang Ellen White, ay authentic new light must have the following element. It should be 100% in accord with the Word of God and will not depend on any whimsical, unbalanced interpretation of the Scripture. Dapat daw po ay 100% ayon sa salita ng Panginoon at hindi nakabase sa karunungan lamang at sariling interpretasyon ng isang tao, ng ilang tao. Kaya nga pong sabi ni Ellen White, men and women will arise, professing to have some new lights
or some new revelation whose tendency is to unsettle faith in the old landmarks. Ano po yung old landmarks? Yan po yung mga established truth. Ano po? Yung atin pong saligan. Ano po? Alam naman po natin yan. Anyway, sa mga susunod, pag-aaralan natin yan. Their doctrines will not bear the test of God's word, yet souls will be deceived. Mga kapatid, katulad nga po ng maraming mga sumibol ng mga kapatid natin na nagturo ng ibang mga turo, na po ang kanilang mga turo na po ay hindi tatagal kung ihahambing sa salita ng Panginoon, ng Biblia. Pero marami po ay maliligaw. Ang sabi po ni Ellen White, ano po, pangalawa, it will not contradict any of the basic truths already established as immovable pillars in the doctrinal structure of the church. Kaya nga po sabi ni Ellen White, ang ating Panginoon, does not give one man new light contrary to the established faith of the body. In every reform, men have arisen making his claim. So kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoon Diyos daw po ay hindi nagbibigay ng bagong katotohanan o bagong kaliwanagan sa iisang tao lamang. Ano ho? Kundi yan po ay sa pamamagitan ng maraming kaisipan. Those who proclaim the new light will not be infatuated with the idea that they are superior to their brethren and that God has chosen them bypassing His people. Mga kapatid, sabi po dito ng Testimonies, Volume 5, 291, God does not pass His people by and choosing one solitary man here and there as the only ones worthy to be entrusted with His truth. Mga kapatid, there are characteristics of genuine reformation. Ano po yun? First, eagerness to worship God with fellow believers. Mga kapatid, kapag tayo daw po ay tunay na nakakaranas ng revival and reformation, tayo po ay nananabik na makapiling ang ating mga kapatid, ano po, sa ating pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ho tayo humihiwalay. Hindi tayo lumalayo sa kanila, kundi tayo po'y nakikiisa sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. A burning desire to visit and share the faith with those who need to know. Ano po? Katulad nga po ng ating mga kapatid, ano ho, nagkakaroon ng Bible study ngayon. Ano po? Na may mga kapatid na nagtatanong tungkol sa Sabbath. Now, ano ho, kung tayo ay truly revived and reformed, ano ho, ay meron tayong pagnanais, ano ho, na ika nga ay dumalaw sa ating mga kaibigan at mga kapatid upang ating, ano po, ibahagi ang mabuting balita, ang atin pong pananampalataya. Number 3, a desire to study God's Word in private as well as in public. Mga kapatid, hindi tayo mananawa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat yan ay bahagi ng paghahanda para sa huling kapanahunan ng kabagabagan. Pang-apat, a spirit of prayer for God's will to be done in our lives and in the life of the church. Atin po idinadalangin, ano po, na ang pagbabago, ano po, ay patuloy na mahahayag sa ating mga buhay. Tandaan mga kapatid, a revival and reformation always starts within us, no? Sa ating mga sarili. Hindi po natin hintayin na magbago, ano po, ang ating mga church leaders, although they have to start it, ano, they have to initiate, mga kapatid, pero kung nais po natin ang tunay na pagbabago sa ating mga likas, sa ating mga buhay, magsisimula din po sa atin yan. At hindi po natin hintayin ang iba bago pa tayo magbago. A spirit of prayer for God's will to be done in our lives and in the life of the church. And the last, a willingness to share our material blessings to support the work of the church and around the world. Mga kapatid, naroon po yung ating masidhing pagsisikap din na ating ibahagi ano po ang mga kaloob ng Panginoon sa atin ng mga pagpapala para sa ikalalago ng gawain at ikakalaganap ng mabuting balita sa buong sanlibutan. Kaya nga po, upang tayo ay makatatag o makatayong matatag sa huling kapanahunan ng kabagabagan, mga kapatid, the key to survival is revival. No? The key, ang susi to revival and reformation is, ano po, revival and reformation. Ulitin ko po, ang susi para sa tunay na pagbabago ay ano po, revival and reformation. Hanggat hindi natin maranasan ang revival and reformation, hindi po tayo makakatayong matatag sa panahon ng kabagabagan.
Kaya nga po, tulad ng diwa ng awit, ito naway maging awit ng bawat isa sa atin. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Mga kapatid, ito ang kailangan nating gawin araw-araw. Suriin o hayaan nating suriin ang Panginoon ng ating mga puso't kaisipan upang mapagharian tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Upang yung tunay na pagbabago na nais niyang mahayag sa bawat isa sa atin ay maganap at tayo po ay mahanda sa nalalapit na kabagabagan sa huling mga kapanahunan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw ito. Nawa ang pagpapala ng Diyos